Hello guys, welcome back to my channel. For today's video po, ang isi-share ko po sa inyo guys yung awareness, no? Kasi alam naman ninyo ngayon na maraming naglabasan na hiring papuntang Europe, papuntang Poland, papuntang Canada. Especially po guys dito sa papuntang New Zealand, no? Sa ngayong taon, 2023. Ang isi-share ko sa inyo guys ay tungkol sa kapag po kayo mag-a-apply papuntang New Zealand, especially sa mga galing po sa Middle East, no? Halimbawa, plano nyo po magpunta dito or kahit saan man kayong bansa galing, tapos pangarapin nyo pong mag-apply dito sa New Zealand. Okay po yun guys, maganda po yun, magandang stepping yun para ma-change naman yung environment natin, no? Kaya lang mayroon lang akong isi-share sa inyo guys na napakahalaga, napaka-importanting bagay. Kasi alam niyo naman, pagka maraming napapanahon yung mga applyan, hindi rin natin maiwasan guys na magkaroon ng mga mapagsamantalang mga agency, no? Lalo na sa ating mga kababayan na nandiyan sa Pilipinas ngayon. So kung nanonood ka ngayon sa aking video guys, at nagbabala ka na mag-apply papunta dito sa New Zealand, so itong video na ito ay para po sa inyo talaga ito. So ang topic natin ngayon guys, itungkol sa mga agency na nagsasamantala, no? Lalo na kung ikaw ang aplikante na first timer. So first timer ka mag-a-apply dito sa New Zealand. So naghahanap po kayo ng idea kung ano po ba yung magandang agency, kung paano mag-apply. Yung channel ko guys, i-search nyo lang doon kung ano yung mga gusto nyong malaman about dito sa New Zealand, no? I think marami na akong na-upload na video. So pili na lang po kayo doon guys. Pero ang pinaka main topic po talaga natin ngayon is tungkol sa mga mapagsamantalang agency, ganyan. Hindi naman natin maiwasan yan guys, kahit saan naman lugar mayroong mapagsamantala. So kaya naisipan ko gawin ang video na ito para na rin po sa kaalaman ng mga kapwa ko nag-a-abroad, para makapagbigay po ng warning sa inyo. Ito pong video na i-share ko sa inyo guys, ito po yung tungkol po sa pag-a-apply sa New Zealand, na yung iba po, usually ang binibiktima po ng mga mapagsamantalang agency na ito yung mga first timer guys, lalo especially yung wala talagang experience abroad. Kahit sa Middle East wala silang experience, o kahit sa anong bansa. Kumbaga ang mangyayari si agency na ang bahala. Pero guys, ang mangyayari po talaga, kasi pag ganun ang sistema, iti-take advantage po kayo ng ng agency. Ang ibig po sabihin, imbis na hahanapan nila kayo ng mga dokumento, since wala kayong mai-provide, sila na ang bahala. In return naman guys, sisingilin naman kayo ng placement fee. Kapag po kayo guys nag-a-apply papuntang New Zealand, halimbawa ngayong taon 2023 nag-a-apply kayo papuntang New Zealand, kapag po ang agency ninyo ay naghingi sa inyo ng placement fee, especially sa mga first timer na gustong mag-apply papunta New Zealand, guys, bago po kayo magbigay ng placement fee, ang una nyo pong gagawin, makipag-communicate po kayo sa kanila ng yung normal na pag-communication lang. Huwag kayong magpapahalata guys na wala kayong alam. Kumbaga hindi nyo pa alam itong idea na ito. Kumbaga
ipagpalagay ninyo na blind kayo kunwari sa sa sistema ng mga mapagsamantalang agency, ganyan. So makipag-communicate lang po kayo kung ano yung gusto nilang gawin ninyo. Halimbawa, hihingian kayo ng bayad pwede naman kayo makipag-dialogo. O sige ma'am, maghahagila po muna kami ng ng ganyan, ganyan. Pero guys, ang gagawin nyo, i-take note nyo yung pangalan ng agency, yung BL nila, yung business license permit. I-take note niyo yung business license permit nila, yung name ng agency, yung address. Yung tatlo lang na yun guys, yung tatlo yun ang pinaka critical na information ng ng isang agency. At pagkatapos guys, ang gagawin nyo, tumakbo kayo doon sa POEA. I-inquire niyo sa POEA kung ito bang agency na ito ma'am na ina-applyan ko papuntang New Zealand is required po ba na manghingi ng placement fee sa amin. Tapos itanong nyo rin guys kung mayroon ba silang job offer, job, parang ganon. Kasi guys, kung para sa kaalaman po ng lahat, ang Philippine government at ang New Zealand government, nagkaroon po sila guys ng MOA, Memorandum of Agreement, 2014 pa. I think kung hindi ako nagkakamali, December 12, 2014 na ang lahat ng agency sa Pilipinas prohibition to collecting money from the workers, from the applicant. So ilalagay ko guys sa screen yung yung memorandum ilalagay ko siya sa screen. Tapos guys, bukod dun sa screenshot na ilalagay ko dito sa video, ilalagay ko rin yung link guys, yung link dito sa description box. Yun po yung website ng Philippine government at ng New Zealand na nandoon po yung nandoon po yung agreement nila. Pwede nyo pong i-download yung documents na yon. Pwede nyo pong i-download yun. Tapos hingi kayo ng copy nun, magpa-copy kayo nun kahit isa. Ngayon pag hiningian kayo ng ng agency ng placement fee, yun ang ipakita nyo guys. Ma'am, sir, legal po ba na mangolekta kayo ng ng placement fee? Kasi itong papel po na ito, naka-download po ito sa Philippine government website. Ito po yung Memorandum of Agreement ng New Zealand at ng Philippines na nagbabawal po na mangolekta kayo ng placement fee. So ganun ang gagawin nyo guys, kasi marami kasi ngayon ang gustong pumunta dito na wala pang experience. Tapos ang gagawin ng agency, sila nang bahala, sila na ang magkukulik na, sila na ang bahala kung wala kayong experience local or pati hindi na rin kayo hahanapan ng SSS contribution, kasi yun po kasi ang doon po kasi malalaman kung ano po talaga ang trabaho ninyo sa Pilipinas. Kasi yung SSS contribution, hindi naman po kasi natatampered yun eh. Mahirapan po yung mga fixer na magtampered nung record na yun. So yun ang hinahanap ng mga agency guys, kung wala kayong experience abroad. Pero may mga agency na tiwali kasi na hindi na kayo hahanapan, hindi na kayo hihingian ng SSS contribution, in return naman guys na hihingian naman kayo ng placement fee. So if given na ikaw aplikante, kaya mo mag-provide ng halaga ng amount na hihingiin ng agency. For example, let's say 300k hihingiin ni agency sa inyo. Makapag-provide kayo, tapos lahat na ng dokumento ipo-provide na ng agency sa inyo. So sa inyong part, okay kayo, 'di ba guys? Okay kayo. Halimbawa, kayo yung aplikante na 'yon. So makakarating na kayo ng New Zealand. Paano naman yung mga iba nating kababayan na gusto ring magpunta rito na hindi naman kayang maka-afford ng let's say placement fee na hinihingi ng agency na which is illegal. Hindi yun allowed.
So mayroon na kaagad na naaargabyado, kahit na bawal, may naaargabyado na kaagad guys. At saka bigyan ko kayo guys ng bigyan ko kayo ng idea, no. Kahit pa makalusot kayo, no, makalusot kayo, halimbawa nakarating na kayo dito sa New Zealand, ang nag-effort sa dokumento nyo is si agency. Mayroon kasi kayong pipirmahan guys na contract dito sa New Zealand. Hindi ko alam kung pati sa Pilipinas, parang alam ko sa Pilipinas din mayroong copy. Nakasaad kasi doon guys na within 3 months, 90 days probationary kayo sa trabaho na ina-applyan nyo. Halimbawa, ang ina-applyan nyo is roofing. Maglalagay kayo ng bubong sa bahay o kaya sa commercial building o sa establishment. Kayo ang maglalagay ng bubong. Since hindi nyo yung trabaho, dahil tinulungan lang kayo ni agency para magkaroon kayo ng job position. So pagdating nung dito guys, pagka nagtatrabaho na kayo dito, kapag nasilip kayo ng supervisor ninyo na incapable kayong gumawa sa trabaho na naka-assign sa visa ninyo, hindi kayo competent, guys, kaya nga sa loob ng 3 months mayroon kayong probationary. Kapag hindi pa natapos yung 3 months, let's say 1 month pa lang, nakita ni employer ninyo na hindi kayo competent, guys, pwede kayong pauwiin. Kasi sasabihin ni employer na hindi ka competent. Kaya nga mayroon kang pinirmahan na 90 days probationary. So kayo guys na halimbawa kayo yung nag-a-apply na nagbayad kayo ng pera sa agency, tapos makakapunta kayo dito. Yun ang hindi nyo alam guys, baka yun ang hindi ipinaliwanag ng agency sa inyo, na yun ang risk. Nagbayad kayo ng malaking halaga, let's say nangutang pa kayo, tapos pagdating dito kung makita ni employer na hindi kayo competent, either sa dalawa guys, pauuwiin kayo or bababaan yung sahod nyo. Mamimili kayo doon. Ganun naman kadalasan nangyayari kahit sa Middle East guys, ganun eh. For example, ako welder ako. Kapag hindi ako pumasa ng final trade test doon sa Middle East, pwede akong pauwiin or pwedeng bawasan yung sahod ko. Halimbawa, ang sahod ko is $5, pwedeng gawin nilang $2 na lang. So ang kalalabasan ko nun helper, pero welder ako. Ngayon kung hindi ko tatanggapin yun, edi uuwi ako ng Pilipinas. Pero paano nga yun guys, kung halimbawa nagpagpunta kayo dito, nangutang kayo ng pera, halimbawa nagpaluwal kayo sa sarili nyo o kaya inutang nyo yung pera, kayo pa rin ang talo guys. Kaya ini-encourage ko kayo na wag na lang ninyong gawin yung ganong sistema na pupunta kayo dito halimbawa, tapos si agency nang bahala. Kasi pwedeng ganon ang mangyari guys eh. Pwedeng ganon ang mangyari ngayon na dahil nga nag-open na yung border ng New Zealand, marami ng aplikante ang pwedeng mag-apply. Isa yun guys sa naiisip kong idea na baka mayroong mag-offer sa inyo ng ganon. Yung agency ninyo, baka may mag-offer, yung agency na applyan nyo sa Pilipinas baka mag-offer sa inyo ng ganong favor na in return magbabayad kayo ng agency, magbabayad kayo ng placement fee, which is hindi yun allowed guys, illegal yun. Ilalagay ko sa description box yung link ng Philippine government, pati yung yung dokumento na memorandum of agreement ng New Zealand at ng Philippines na nagbabawal na ang mga agency na mangolekta ng certain amount ng kapalit sa pagpunta nila dito sa New Zealand. So guys, kung ikaw yung nanonood sa video ko ngayon, tapos meron ka kamag-anak na on process yung papers, tapos yung sistema niya, ito kagaya ng tinatalakay natin ngayon, i-hold nyo na guys, wag nyo na ituloy. Kasi ang magiging risk nga nun, kapag hindi ninyo na perform ng maigi yung trabaho niyo papunta rito sa New Zealand, pagdating dito sa New Zealand, pwede kayong pauwiin, pwede kayong babaan na sweldo. So yun lang sa dalawa na yun. Yun lang sa dalawa ang pagpipilian. Pauwiin kayo or babaan yung sweldo nyo para
bayaran ninyo yung ginastos sa inyo ng employer. Kasi yung employer ninyo, ang usually talaga ang employer nagbabayad dyan sa agency. Si employer nagbabayad dyan sa agency, ang ticket mo, plane ticket mo, visa. Kaya hindi na nga maniningil yung agency sa'yo eh. Kasi binayaran ka na ng employer. Ngayon, kung pagdating nyo rito tapos hindi nyo na comply, hindi nyo na perform ng mabuti yung trabaho nyo, siyempre babawiin ng employer sa inyo yun. Patatrabahuin kayo, baka ganun ang mangyari, ganun ang setup, patatrabahuin kayo. Tapos hanggang sa mabayaran ninyo yung utang ninyo, hanggang sa mabayaran ninyo yung ginastos ng employer sa inyo, then saka pa lang kayo pauwiin. Pwedeng ganun mangyari guys, hindi ko sinasabing yun ang mangyayari ha. Possible na ganun ang mangyayari kapag pumayag kayo sa agreement ng agency sa Pilipinas na tutulungan kayo makaalis, basta ang kapalit yun nga yung magbabayad kayo ng placement fee. So hindi ko sinasabing may nangyayari ng ganun guys ha, hindi ko sinasabing, disclaimer, hindi ko sinasabing may nangyayari ng ganun. Ang akin lang, ina-advance ko lang yung magiging scenario kasi pwedeng ganun eh. Sa karamihan ng halimbawa, maraming hiring. Yung mga mapagsamantalang tao guys, sasamantalahin yung ganung pagkakataon eh. Kaya kung ganun man, may kakilala kayo, kaibigan, kamag-anak na baka ganun ang sistema sa pag-apply papunta rito sa New Zealand, ipanood nyo tong video guys, or kaya i-share nyo to sa kanila para naman aware sila doon. Kasi kung may mga kababayan tayo na na mapagsamantala, mayroon din naman tayo mga kababayan na nag-i-effort para tulungan yung mga kababayan din natin na hindi sila maloko, kasi mahirap maloko guys. Biruin mo kung ang panluloko sa inyo is involved na yung pera, napakahirap na nun guys. Okay lang yung tiwala. Kung niloko ka, nawalan ka ng tiwala, okay lang yun. Ang pera kasi, literal na ginagamit ng tao yun. Halimbawa, yung perang hiniram nyo, may paggagamitan sana yung may-ari ng hiniraman nyo ng pera. Tapos, nagastos nyo. So, mahirapan mo nang ibalik yun. Kumbaga, masisira na rin yung tiwala sa'yo. Pero yung tiwala lang literal na niloko ka, halimbawa na sa pupunta siya tapos hindi pala siya pumunta, niloko ka lang niya, yung mga ganong circumstances, so okay lang yun. Pero yung involved na yung pera guys, kapag involved na yung pera, ito magandang wag nyo na lang ituloy guys, para na rin sa sarili ninyo. So yun lang guys, no, yun yung mga information na may share ko sa inyo ngayon. Kung possible man na may ganun kayong kakilalang na ganun ang nangyari, mas maigi i-hold nyo na yun guys, wag nyo na ituloy. Wala namang ibang magtutulungan kundi tayo mga kapwa Pilipino, ganun. Kung may mga ibang Pilipino rin na nagsasamantala, hindi naman lahat, meron din naman tumutulong na kagaya ng ganitong sistema. So hanggang dito lang guys yung hanggang dito na lang yung video ko, no. Kasi medyo mahaba na rin. Para na rin sa mga kapwa ko OFW. So basta pagka lang guys, tiyaga lang sa pag-a-apply. Kung hindi pa nauukol ang para sa'yo, antayin mo lang, darating din sa'yo yan eh. Basta doon lang tayo sa legal guys. Kung mag-a-apply tayo, doon lang tayo sa legal, huwag tayo doon sa illegal, kasi tayo rin ang maapektuhan bandang huli. Tayo rin ang kawawa, tayo rin ang maluloko. So salamat guys salamat sa walang sawa ninyong pagtangkilik sa aking mga content, no. Kung nakita nyo na medyo useful yung aking content, pakihit naman guys yung like at saka share and subscribe na rin. Kung hindi naman nakakaluwa, ano bang tawag nun?
Basta kayo nang bahala guys.